Ang nag-iisang, Di Manwa, Tagalog Recap. Nanginginig sa galit ang boses ng babae habang tinatanong niya kung hindi pa ba sapat ang massacre na ito para sa kanya at ngayon ay sinusubukan pa niyang dukutin ang isang batang babae, sabay sigaw na huwag siyang gagalaw kahit isang pulgada pa. Isang wizard sa likod niya ang nagsimulang magpakawala ng apoy at nagbanta na papatayin siya kung kikilos siya kahit kaunti, habang nanginginig ang mga kamay nito sa hirap na kontrolin ang sariling mahika. Nanatiling kalmado si Turan at sinabi sa kanila na maghintay. Ipinaliwanag na ang nakikita at iniisip nila ay isang malaking hindi pagkakaintindihan. Bigla, tuluyang nawala ng kontrol ang nerbyosong wizard at aksidenteng pinakawalan ang napakalakas na bugso ng apoy diretso kay Turan at sa batang babae. Isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa lugar, at isang haliging apoy at usok ang umangat sa himpapawid. Napalingon ang babae at napasigaw kay Hill. Tinawag itong tanga dahil may batang nadamay. Habang si Hill ay nataranta at pilit ipinapaliwanag na aksidente lang yun dahil sa sobrang kaba niya. Napansin ng babae ang kakaiba at tumingala, at nang maglaho ang usok, isang nakakagulat na tanawin ang bumungad sa kanila, nakapirmi si Turan nang walang kahit isang gasgas. Pati ang batang babae ay ligtas, pinoprotektahan ng kumikislap na asul na kalasag mula sa kanyang bracelet. Tumingin si Turan sa mahiwagang gamit at tahimik na inisip na hindi niya inaasahang magagamit ito agad. Napako sa gulat ang grupo, nagtatanong kung napigilan ba niya ang mahika gamit lang ang kanyang katawan at bakit wala man lang siyang paso. Naisip ng babaeng kulay ginto ang buhok kung anong klaseng depensibong mahika ang gamit ni Turan o kung ito ba ay isang natatanging kakayahan ng bloodline. Sa malamig at matigas na tono, sinabi ni Turan na hindi siya ang umatake sa bayang ito at muling iginiit na isa lamang itong hindi pagkakaintindihan. Ngunit umabot na sa hangganan ang kanyang pasensya. Kaya binalaan niya sila na kung aatake pa sila muli, hindi na siya magtatanggol lang sa susunod. Nang maramdaman ng babae ang bigat at kapal ng kanyang mana, ibinaba nito ang kanyang pana at pinigil ang galit, na pagtanto na may katwiran ang sinasabi ni Turan, walang dahilan para gumawa ng ganitong trahedya ang isang tao at manatili pa roon para lang iligtas ang isang bata. Ipinakilala ng mamamana ang sarili bilang si Bisen at tinanong ang kanyang pangalan, kaya sinabi niyang siya si Turan. Binanggit ni Bisen na kahit taliwas ang mga pangyayari sa kanyang paliwanag, nahihirapan pa rin siyang lubos na paniwalaan ito. Itinuro ni Turan ang batang nasa kanyang bisig at iminungkahing tanungin ito kapag nagising na. Dahil mukhang nakita nito ang tunay na may sala, napamulagat si Bisen at inulit ang sinabi, nagtatanong kung nakita nga ba ng bata ang salarin, habang nagtataka si Turan at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa arsonist. Nagulat si Bisen sa kakulangan ng kaalaman ni Turan at tinanong kung talagang hindi niya alam kung sino ang arsonist, at sumagot si Turan na hindi. Ipinaliwanag niya na ang arsonist ay ang baliw na wizard na gumawa ng karumal-dumal na krimeng ito, sa loob ng nakaraang ilang buwan. Paulit-ulit nitong inaatake ang mga liblib na nayon, tinatali ang mga residente at sinusunog ng buhay. Inihayag niya na dahil wala ni isang nakakaligtas, hindi nila alam kahit ang kasarian nito. At ang tanging alam lang nila ay tinatawag siya ng mga tao bilang arsonist. Kalaunan, nagising ang batang babae at pinatunayan ang kawalang sala ni Turan sa harap ng grupo, sinabi niyang ang lalaking umatake ay may suot na pulang balabal at magulong balbas, at may nakakatakot na anyo na parang isang mangangahoy. Matapos marinig yon, tuluyang napagtanto ng grupo ang kanilang pagkakamali at napuno sila ng hiya dahil sa pag-atake sa isang inosenteng tao. Yumuko sina Bisen at ang iba. Humihingi ng paumanhin at inaamin na naging bastos sila dahil sa kanilang pagkayamot at padalos-dalos na paghusga. Sinabi ni Bisen na malinaw na pagkakamali niya ang itutok ang sandata kay Turan, at si Hill ay humingi rin ng tawad. Pinanood sila ni Turan at napaisip na kahit sa mga maharlika, may ilan na hinahayaan ang kanilang tungkulin na manaig kaysa sa kanilang katwiran. Naalala niya si Midan bilang isang tapat at mabuting pinuno. Tumingin siya sa grupo at sinabi na kung ang pinakamahalaga sa kanila ay ang kaligtasan ng bata, iyon na ang mahalaga, at pinatawad niya sila. Pagkatapos, tinanong niya kung talagang dumating sila roon upang hulihin ang arsonist. Sumagot si Bisen ng oo at ipinaliwanag na dumating sila sa lugar na may sariwang bakas ng sunog, at nang makita nila si Turan, inakala nilang sa wakas ay nahuli na nila ang salarin, ngunit nagkamali sila. Ipinahayag niyang ngayong mayroon na silang malinaw na paglalarawan,
Mahuhuli nila ito sa lalong madaling panahon dahil may kasama silang likas na tracker. Naging mausisa si Turan at humingi ng paliwanag, dahil may kasama silang tracker, tinanong niya kung sila ba ay mula sa pamilyang Zahar at kung bakit sila naroon. Mabilis na itinaas ni Bisen ang kamay at sumagot na hindi sila mula sa pamilyang Zahar. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Bisen Carmen, mula sa pamilyang Carmen. At ang mga kasama niya ay mula sa kanilang mga pamilyang nasasakupan. Itinuro niya ang kasamang may kulay abong buhok at ipinaliwanag ang pinagmulan nito, na isa itong inapo ng taong ang mga ninuno ay nagkaroon ng dugo ng isang maharlikang Zahar. Ipinaliwanag ni Bisen na mahina man ang paglitaw ng bloodline ni Asha, nagbibigay pa rin ito sa kanya ng kakayahang maging mahusay sa tracking magic kahit wala siyang talento sa pagtatago, at sa kanilang pamilya, tinatawag nila ito bilang isang primitive bloodline. Sinabi ni Bisen na dahil nalinaw na ang lahat ng hindi pagkakaintindihan, mayroon siyang seryosong pakiusap kay Turan, kung maaari ba siyang tumulong sa paghuli sa arsonist. Para mas maging kaakit-akit ang alok, ibinibigay niya ang buong gantimpala para sa pagkakahuli ng baliw na wizard, at nangako pang ibibigay ang sarili niyang bahagi ng mana na kanilang maa-absorb, dahil ang kailangan lang niya ay ang makuha ang kredito sa pagkumpleto ng misyon. Tinanong ni Turan kung alam ba niya ang antas ng lakas ng arsonist. Gayong hindi pa niya ito nakikita, at binalaan siya ni Bisen na tiyak na nasa antas ito ng isang maharlikang wizard. Binanggit niyang may ilang nayon na inatake nito na may proteksyon ng maraming kabalyero, ngunit lahat ng iyon ay pinatay. Kumunot ang noo ni Turan dahil hindi lamang mga karaniwang tao ang pinaslang ng arsonist kundi pati na rin ang ilang kabalyero, kaya walang duda na malakas ito at maaaring nasa antas nga ng isang maharlikang wizard, gaya ng sinasabi ni Bisen. Sa isip niya, napagtanto niyang hindi na sapat ang mga mahihinang demonic beasts na nakakasalubong niya sa daan upang mapalakas pa siya. At naisip niyang marahil ang arsonist na ang tamang kalaban na kailangan niya ngayon, kaya pumayag siya, bagay na ikinatuwa ni Bisen. Sinabi niya na bago simulan ng pangangaso, kailangan muna nilang dalhin sa ligtas na lugar ang bata. Naglakbay ang grupo patungo sa isang kalapit na ligtas na lugar kung saan binigyan ni Turan ang matanda ng nayon ng sapat na pera upang mapalaki ang bata hanggang sa ito'y tumanda. Tinanggap ng matanda ang supot ng mga barya at sinabing maaasahan siya sa pag-aalaga nito. Upang masiguro ang kaligtasan ng bata, matalim na tinitigan ni Turan ang matanda at sinabi na babalik siya makalipas ang ilang taon upang tingnan ang kalagayan nito, kaya dapat niyang alagaan ang bata ng maayos. Napaatras sa takot ang matanda at tiniyak na aalagaan niya ang bata. Pagkatapos nito, opisyal nang nagsimula ang ekspedisyon. Nang bumalik sina Turan at ang iba sa wasak na nayon, ipinikit ni Asha na may dugong Zahar sa kanyang angkan, ang kanyang mga mata at pinilit ang kanyang kakayahan hanggang sa bigla niyang idilat ang mga ito nang may maramdaman siya. Nagsimula silang maglakad papasok sa gubat, at si Asha ang nanguna, sinasabing kailangan pa nilang maghanap ng kaunti. Tinanong ni Turan kung saang direksyon sila pupunta, at sinabi ni Asha na sundan siya, habang tinutunto nila ang mga bakas sa makapal na kagubatan at mabatong daanan. Napansin nilang maraming puno ang wasak sa kanilang dinaanan. Hanggang sa tuluyang huminto si Asha at sinimulang suriin ang paligid para sa mga bakas, habang sina Bisen at ang iba ay nakasunod ng malapitan. Tinanong siya ni Turan kung paano niya eksaktong natutunto ng salarin. Lumingon si Asha at ipinaliwanag na una, hinahanap niya ang mga bakas ng paa ng tao, at kapag nakarating sila sa pangunahing daan, sinusundan naman niya ang amoy ng abo. Ipinaliwanag niyang kung hindi pa nagpapalit ng damit ang salarin, malamang na may bakas pa rin ito ng abo matapos sunugin ang buong nayon. Napansin ni Tura na napaka-propesyonal ng kanyang pamamaraan at naintindihan kung bakit hindi niya ito natunto noon, dahil hindi pa nila alam kahit ang kasarian nito. Biglang sinabi ni Asha na nahanap na niya ang bakas at agad siyang tumakbo sa direksyong yon, habang pinagsabihan siya ni Bisen na maghintay at maghinay-hinay. Matapos ang ilang sandaling pagtakbo, nakarating sila malapit sa isang maliit na bundok. Tumayo ang grupo sa harap ng isang malaking kuweba, at kinumpirma ni Asha na nagtatago roon ang arsonist. Tumingin si Bisen kay Turan at tinawag siyang Ginoong Turan, hiniling na sumama ito sa unahan habang pinapaatras ang iba nilang kasama. Lumikha si Bisen ng isang bughaw na liwanag at pumasok sila sa loob, kung saan ang liwanag ay nagbigay liwanag sa mga pader ng kuweba. Tumingin si Bisen kay Asha at tinanong kung nasa loob pa ba ang arsonist at kung nag-iisa lang ba ito.
Nakatitig si Asha sa unahan habang kumikislap ang kanyang mga mata ng bughaw at kinumpirma na iisa lang ang tao roon. Nagpatuloy silang maglakad hanggang sa makarating sa isang malawak na silid na bato kung saan nakita nila ang isang lalaking nakatayo malapit sa ilang tanglaw. Ang lalaking yun ay may masamang anyo at may suot na maruming pulang balabal. Tumingin ito sa kanila at tinanong kung ano ang ginagawa nila sa isang liblib na lugar. Tinanong ni Turan si Asha kung siya ba ang arsonist, at sumagot siya na may kakaiba siyang naaamoy mula rito, na nagpapatunay na siya ngayon. Lumapit si Bisen upang kumpirmahin ito, itinapat ang isang palasong yelo sa lalaki at tinanong kung siya ang salarin na dumukot at nagsunog sa mga taga-nayon. Ngumisi ang lalaki at sinabing hindi siya sigurado kung ano ang tinutukoy nito. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon habang itinaas ang kamay at nagpasabog ng napakalakas na apoy na pumuno sa buong silid na bato. Naitalsik sina Asha at ang ibang kabalyero sa lakas ng pagsabog at napasigaw sa sakit. Agad namang kumilos si Turan, itinaas ang kanyang mga kamay at ginamit ang kanyang mahiwagang kagamitan upang protektahan ang sarili at si Bisen mula sa apoy. Nagulat ang arsonist sa kakayahan ni Turan na lumaban sa atake. Sinamantala ni Bisen ang pagkakataon at pinana ang lalaki sa binti, dahilan para lumuhod ito, ngunit hindi pa tapos ang laban. Malakas nitong hinampas ang lupa upang gumamit ng panibagong mahika. At dalawang dambuhalang braso na gawa sa bato ang umangat mula sa lupa at pumalibot kina Turan at Bisen. Napatingin si Turan sa mga ito at naisip kung paano nagagamit ng arsonist ang manipulasyon ng lupa, dahil inaakala niyang ang lalaki ay may flame bloodline lamang. Inatake sila ng dambuhalang mga braso, ngunit nagawa ni Turan na makaiwas, samantalang si Bisen ay nahuli at tinamaan ng suntok. Pumwesto si Turan at sinimulang paikutin ang kanyang tirador na may lamang bato. Napansin siya ng arsonist at itinaas ang kamay upang gumamit ng panibagong mahika. Ngunit bago pa niya ito maisagawa, pinakawalan na ni Turan ang kanyang atake. Dahil sa bilis at lakas ng bato, hindi ito naiwasan ng baliw na wizard at nadurog ang kanyang kamay. Napasigaw ito sa sakit habang bumubuhos ang dugo mula sa sugat at napabagsak sa lupa, habang mabilis na sumugod si Turan papalapit. Habang kumikilos, kiniskis niya ang kanyang mga daliri upang lumikha ng maliit na kislap ng kidlat, at agad niyang ginamit ang bago niyang natutunang mahika ng kidlat upang atakihin ang arsonist. Sa sandaling tumama ang atake, napasigaw ito at nawalan ng malay. Dahil dito, nagsimulang mawala ng porma ang malalaking brasong bato at gumuho sa mga walang silbing piraso. Tumayo si Turan sa ibabaw ng talo ng kalaban, patuloy na nagpapakawala ng enerhiya ng kidlat upang matiyak na hindi ito makakabangon. Lumapit si Bisen sa gitna ng unti-unting humuhupang alikabok at tinanong kung tuluyan na ba niyang napabagsak ang lalaki. Bahagyang hinihingal si Turan at sinabing malamang ay tapos na. Sinabi niyang siya na ang bahala rito at hiniling kay Bisen na tingnan ang kalagayan ng iba nilang kasama. Kumuha si Turan ng ilang buto at inihagi sa lupa, saka ginamit ang kanyang mahika upang patubuin ang mga ito at maging mga baging na mahigpit na pumulupot sa arsonist. Sa isip niya, dahil nakatali na ang paningin at galaw ng lalaki, tapos na ang laban. Ginamit niya ang kanyang punyal upang bahagyang tusukin ang bilanggo at utusang magising agad. Sinubukan ng arsonist na gamitin ang kanyang mana, ngunit yumuko si Turan at idiniin ang punyal sa leeg nito. Mahigpit na nagbabala na huwag itong gagalaw kahit kaunti at kung susubukan pa nitong maglabas ng mana, papatayin niya ito agad. Tinanong ng lalaking nakapiring kung sino sila at kung paano nila natagpuan ang tagong lugar na iyon, habang kalmadong sumagot si Turan na may sarili silang paraan at humiling ng malinaw na kumpirmasyon kung siya nga ang arsonist na responsable sa mga masaker sa nayon. Nanatiling tahimik at matigas ang ulo ng lalaki hanggang sa saksakin ni Turan ang kanyang binti gamit ang punyal. Dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Agad siyang siningil ni Turan ang sagot, tinatanong kung bakit guguguli ng isang taksil na maharlika ang oras nito sa pagsunog ng buhay sa mga karaniwang tao. Sa isip niya, malinaw na ang isang malamig ang dugong mamamatay tao ay hindi karapat-dapat sa kahit anong awa. Sa wakas ay bumigay ang lalaki at sumigaw na ang Diyos daw ang nag-utos sa kanya, sinasabing kung susunugin niya ang laman at kaluluwa ng mga itinuturing niyang makasalanan. Maaabot niya mismo ang Diyos. Napatingin sina Bisen at ang iba na may halong pagkalito at takot, tinatanong kung ano ang pinagsasabi nito. Nagpatuloy ang lalaki sa kanyang baliw na nagbubulaos,
Sinasabing itinuro raw sa kanya ng Diyos ang sikreto sa pagkuha ng ibang bloodline, at ipinaliwanag na kung magsusunog pa siya ng ilang tao, makakamit na niya ang flame bloodline na matagal na niyang hinahangad. Nadiri si Bison at tinanong kung hindi ba ito purong kabaliwan, iniisip kung paano maiisip ng sinuman na makukuha nila ang likas na bloodline sa ganoong paraan. At ang paggawa ng ganitong massacre para sa ganitong dahilan ay lubhang katawa-tawa. Dumilim ang mukha ni Turan habang naaalala ang sinabi ni Midan na kahit ang mga karaniwang tao ay maaaring lumakas sa pamamagitan ng pagpatay ng mga demonic beast, at nakita na rin niya mismo na ginagawa iyon ng maraming wizard. Patuloy na bumubulong ang arsonist na kailangan lang niyang magsunog pa ng ilang nayon at makukuha na niya ang kapangyarihan ng apoy. Habang mahigpit na hinahawakan ni Turan ang kanyang braso, naisip niya na marahil ay hindi lamang ito guni-guni ng isang baliw, at napaisip sa nakakatakot na posibilidad na baka natuklasan nito ang tunay na sikreto ng mundong ito.